Sa pagronda ng mga tanod ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, may mga kabataang umagaw ng kanilang atensyon. Ang mga dating lulong sa rugby, may bago ng tinitira, silang o pantapal ng bubong. Natanggap nga ako ng tawag sa telepono. May mga kabataan doon may ingay, tapos yung iba daw may mga ginagawa hindi maganda. Mukhang nagraragbi. Banda sa may dilim, may 4 na batang nakaupo. Napansin namin may mga hawak na plastic. Nung papalapit na kami, nagulat sila. Bigla nila tinapon yung mga plastic nila sa ilalim ng kanilang inuupuan. Baka tulog ka pa eh. Uy, o ba nga, kung patulog ba to? Kaya tayo. Kaya sa ragbi kayo. Yung mga butas ata yung tulog ba to? Tuyo na itong mga butas sa kanya? May mga butas sa ilong ah. Ang laman ng plastic, yung pantapal sa bubong, napagalaman namin yung silan na pala yun na palang ginagamit nila, hindi na rugby. Ayos na. Paano may didikit ng bubong to? Kasama kayo? Makikiga lang kayo. Natulog lang po kami dun. Dito kami. May mga magulang yan ha. Tatawag po kagad. Padala natin sa lingap yan. O sa women. At dun sa area na yun, maraming batang mahilig gumamit ng gano'n, yung silan. Madalas yan, minsan nasa isang lugar sila, yung abandonadong lugar, minsan nandun sila yung hindi sila napapansin. Siguro mga napapabayaan ng magulang o hindi naiintindi. Natutulog ha. Natutulog eh. Hinto na po. Wala po. Kasi sa sa tropa. Huwag na lang daw po mag-aral. Kasi pakakot naman daw. Gusto rin po. Gusto mo rin ano? Mag-aral. Tulungan ko rin po yung magulang ko kasi ang dami-dami po namin. Hindi ka rin nag-aaral? Ito po kami magkakapatid. Mga po namin. Taga-laban ng tumitigil ako. Nag-aaral ka? Ha? Pero ngayon, hindi ka nag-aaral? May iba na lang, 9 years old ka na. Bali may nakuha silang 12 anyos at saka isang 15 anyos. Bali 3 puro lalaking kabataan. Yung 3, puro sila out of school youth, mga hindi nag-aaral. Usually, yung mga ganyan, a product ng mga broken families, and then, siyempre yung environment, yung kahirapan. And then, doon nila namimit yung kanilang mga barkada na karamihan ay yun, gumagamit na ng mga solvent. Maglalaro lang po. Saan ka nila? Natutulog ka ngayon. Naglalaro ka naman. Natulog na po. Parati ka nang nahulog. Diba? Ilang beses ka na nadala dito? Ako po. Oh, iba-ibang raso. Bakit gano'n? Para Ilang beses ko na yan, sinasabihan na ano siya, ganyan. Oh. Hindi nakikinig sa inyo? Hindi nga po eh. Ihap na natin hanggang maaga pa.
Dali mula pa nung magkahiwalay kami ng tatay niya, hindi na siya nakapag-aral. Dyan sa barangay hall namin, 2 beses ko na siya pinuntahan. Tapos sa DSWD, 2 beses na rin siya nahuli. Kasama ng mga barkada. Ganyan din po. Nakakalungkot po minsan pag ganitong nangyayari. Malungkot ako minsan, naawa din. Kaso, naiinis din kasi ako eh. Inuhuli namin yan para may tuwi dyan, hindi yan para pahirapan o ikulong. Hindi ka nangangambang na nakakalandangan yan natin sa DSWD. Alam mo, huwag ka umiyak. Para sa iyo. Ngayon, iyak ka. Talagang ipapasok na rin tayo ng hintay ko talaga may pasok ka eh. Hindi ka nakikinig sa akin eh. Sabi ng doktor, okay naman daw yung mga bata, kaya lang yung doon niya sa amoy ng silat na namoy sa kanila. Nilagay na rin doon sa kanilang medical na talagang positibo silang gumamit ng silat na sinisimot. Pagkatapos doon nung makuha na namin sila ng clearance, dinala namin sa women's list para makahingi kami ng endorsement para sa papuntang DSWD. Binibili mo. Tanda mo, walang patuturuan buhay mo. Alam mo naman na mali yun, di ba? Doon na lang kayo mapupunta pag samantala sa DSWD, Papa. Sige. Alam ko naman kasi mangyayari pagka yung iuwi ko siya ngayon, kinabukasan, nandun na naman siya ang bayan nila. Doon na lang muna siya sa maganda para sa kanya. Dadali natin doon ang bata sa DOHTRC, yung Department of Health Training and Rehabilitation Center, na kung saan doon sila gagamutin sa magtatagal ng 6 hanggang 1 taon. Itong dalawa pending because nalaman natin doon sa kanyang x-ray na may problema sa baga at yung isa pneumonitis. Yung isa talagang merong diferensya. Sa mga magulang po, napakalaki po ng role ninyo sa inyong mga anak po. Yung maging aware po tayo sa mga kilos ng ating mga anak at tutukan po natin ang ating mga anak para hindi ho sila mapariwara sa kanilang buhay.